Hallelujah. So, paano ko ma-embrace ang kalooban ng Panginoon? There's many way. Madalas sinasabi natin, you have to obey the will of God. Pero, paano yun? Every now and then, ang Diyos ay nagsasalita sa atin through Sunday messages, through reading the Word of God, or just by hearing the vivid voice of the Holy Spirit. There are many times as a Christian, okay, minsan nag-decide tayo, nahihirapan tayo kung anong dapat gawin, pero minsan ang Panginoon ay mangungusap sa atin, maririnig natin yung kanyang tinig. Okay? Particularly for those people who have this close relationship with our Lord. Kaya gusto ko maunawaan natin, there are some other ways. Itong tatlong ito are the ways that God will speak to you. But kumbaga, to make it very simple, ang isang Kristiyano, kinakailangan nating i-embrace ang kalooban ng Panginoon sa buhay natin ito. His dictate, His desire, His command, everything that is written on it. Last week, ito yung pinag-usapan natin. In order for you to become prosperous, okay, in this life, kinakailangan nating aralin at i-meditate ang salita ng Diyos. Embrace the will of God. And there's a man in the Bible which we can learn about. His life, when God started to call him out. Ang sabi ng Panginoon, this is my desire, ito ang dapat mong gawin, at you have to embrace it whether you like it or not. And we're going to talk about the life of Gideon. Who knows the life of Gideon? Sino ba nakabasa sa inyo nito? Nabasa nyo na yung life ni Gideon. Okay, but we're going to talk about him. Okay? And let's read, okay, we're going to read some verses in the book of Judge, chapter 6, at medyo tatalon tayo later on sa chapter 7 kasi masyadong mahaba itong istoryang ito. Ito yung istorya na kung saan papaanong tinawag ng Panginoon si Gideon. Kita natin dito. So let's read our Bible. In verse 11 hanggang verse 16, sabi po ng salita ng Diyos dito, chapter 6, "And the angel of the Lord came and sat down under the oak of Ophrah that belonged to Joash the Abizrite, where his son Gideon was threshing wheat in a winepress to keep it from the Midianites. When the angel of the Lord appeared to Gideon, he said, 'The Lord is with you, mighty warrior.'" Now, tingnan po natin itong story ito. I'm gonna give you some background about it para mas maintindihan natin. Okay? Malinaw po rito mga kapatid ko, may dumating na isang lalaki. Hindi niya kilala. This is a stranger. But the Word of God says this is an angel of the Lord. Okay? Now, malinaw po dito mga kapatid ko na siya ay dumalaw sa kinalalagyan mismo ni Gideon. Where was Gideon? At this point in time, para maintindihan natin, Israelites were scattered. At this point in time, they were living the hardest times of their lives. Bakit po? Kasi wala silang fortress. Wala silang king. They were so disoriented sapagkat, kumbaga, hindi sila talaga matibay na kingdom. Every now and then, they were being ambushed, they were being raided by the Midianites. Okay, kapag may mga bagay-bagay na gustong nakawin o gustong, halimbawa, panahon na ng anihan at tapos ng anihan, expect na nila na sila po ay aambushin or lulusubin ng mga Midianites. Ito yung talagang main bully sa panahon nila. And so, ang ginagawa nila ngayon, nagtatago sila, hindi sila tatayo ng bahay sa gitna na kung saan walang depensa. So, they were living basically sa mga caves. Okay, now, where was Gideon here? Gideon, nung siya ay dinalaw nitong angel of the Lord, was threshing wheat in a winepress. Now, look at this. Hindi siya nagte-thresh ng wheat doon sa threshing area. Kung hindi he was threshing, ibig sabihin, nagtatanggal siya ng ipa, okay, sa winepress. So, pinapadaanan niya kasi ang winepress po, basically, ito po ay bato na isang bilugyan na kung saan doon gumugulong yung mabigat na bato na to. Kaya wine press, dito pinagugulong, dito inilalagay yung mga ubas. At lahat ng mga katas noon, yun ang ginagawang wine. Kaya wine press ang tawag. But this time around, dahil po natatakot silang lahat, okay, yung wine press na nakatago sa loob,
So ang ginagawa ngayon nila, instead na ang ilagay nila yung mga ubas, doon na nila tinetrash, doon na nila tinatanggal yung ipa, doon na sila nagdudurog para mahiwalay yung ipa doon sa butil. Ang pangit dito kasi, kapag itong wine press ang ginamit, hindi talaga buo. Maaalis nga yung ipa, pero hindi buo yung butil. Yung butil durog. At may possibility ma-powderize pa. But nonetheless, kinakailangan nilang gawin yon sapagkat mabubuko sila ng mga Midianites na sila ay may ani. Meron silang iimbak na pagkain. Okay, ang makikinabang lang yung mga kaaway. So, ganun ang ginagawa ngayon nila. So, they were living a hard life during that time when God called out Gideon. Ang dahilan kung bakit siya tinawag ni Lord, ito si Gideon, sapagkat malinaw po ang sabi ng salita ng Diyos. Tuloy natin yung verse. Diba, sabi niya kanina, balikan natin, sabi niya dun sa huli, the Lord is with you, mighty warrior. Sumagot itong si Gideon. Atong sabi niya sa verse 13, but sir, dahil hindi niya kilala, hindi niya alam na anghel, he thought he was just talking to a stranger, but not just a stranger, sapagkat medyo iba ang dating nito. But yes, sabi niya, but sir, sabi niya gano'n, Gideon replied, if the Lord is with us, why has all this happened to us? Where are all his wonders? What our fathers told us about when they said, did not the Lord bring us up out of Egypt? But now the Lord has abandoned us and put us into the hands of the Midian. So, he was like saying, paano totoo yung sinasabi mong I'm a mighty warrior. Okay? Tingnan mo nga yung buhay namin, ang hirap-hirap. At paano ako magiging mighty warrior? I'm not even a soldier myself. He was just what? A farmer. So makita po natin, inilalabas niya yung sama ng loob niya dito sa lalaking ito. Now, tuloy po natin. Verse 14. The Lord turned to him and said, go in the strength that you have saved Israel out of the Midian hands. Am I sending you? Suddenly, okay, na-realize dito ni Gideon that he was not really talking to a person. He was talking to a divine person. He was talking to an angel, but not just a word coming from an angel. It was a word directly coming from God. That's why, although yung anghel yung kausap niya, he directly made his appeal directly to God. Kaya nga, tingnan po ninyo, pagdating dito sa verse 15, from the word, sir, he called the man, but Lord. So meaning to say, no, although alam niya na angel yung nakaharap niya, pero alam niya na lahat ng sasabihin niya, naririnig ng Diyos. So, through that angel, he talked directly to God. Kaya sabi niya ngayon, but Lord, Gideon asked, how can I save Israel? My clan is the weakest in Manasseh, and I am the least of my family. The Lord answered, I will be with you, and you will strike down all the Midianites together. Now, let us remember what word or what was the word used by God when He called out Gideon. Ang sabi niya, he is a mighty warrior. Ang sabi rito ni Gideon, parang sinasabi niya, Lord, do you think that you're calling the right person? Mighty warrior? I mean, tingnan po ninyo yung sinabi pa niya rito sa verse 15. Hindi ako yung tao na pwedeng tawagin mong mighty warrior. The fact that I am not a soldier is one thing. The fact that I came from the weakest tribe, look at this, the weakest tribe of Manasseh, and my clan, okay, yung family ko, I came from the weakest family, and among the family, I am the weakest in my family. Kung baka, para niya sinasabi, Lord, it cannot be me. You are talking to the wrong person. I think you're mistaken, Lord, because I am just a nobody.
And as far as I'm concerned, I do not see myself being used by you because I am not qualified. How many of us are like that? That we seems to be thinking of ourselves na hindi ako pwedeng gamitin ng Panginoon. No, not me. Maybe the person sitting beside me, but not me. I'm not qualified. I'm not as good as her. I'm not as good as him. Because all I believe in myself is I'm the weakest. I know. Because nung nag-aaral ako, parati akong 65. I know. Because yan ang sinasabi ng mga kapatid ko, ako daw yung pinakabobo sa magkakapatid. I know. Na gusto kong maunawaan natin dito mga kapatid ko, itong katotohanan na to, ito ngayon yung sinasabi ito ngayon yung argument ni Gideon kay Lord. I have a good news to all of you. Okay? Ang good news is that you don't need to believe yourself who you are. Okay? You have to understand that you are what God said you are. You are what God said you are. If God says you are a mighty warrior, kahit wala ka pang tagumpay na nadadaanan sa iyong buhay, kahit pa sabihin mong ikaw ay mahina, kahit sabihin mo hindi ka kasing galing ng iba, you are what God said you are. Maybe may iba sa atin dito, the reason why ayaw mo magpagamit sa Panginoon, because you think you're not qualified. You have this very low personal outlook in life. Your life seems to be a failure many times in your life. Kaya sinasabi mo sa sarili mo na, siguro gagamitin man ako ng Panginoon hanggang dito lang ako, but to become mighty or to be a warrior, I don't see myself being or becoming that kind of person. Maybe marami nagsasabi sa iyo na ikaw ay pwedeng gamitin ng Panginoon, but you don't see yourself one day na nagsishare ng gospel or one day humahandle ka ng discipleship group. Maybe maraming bagay ang pinagdududahan mo sa iyong sarili. Kahit hindi doon sa mga batch 15 ngayon, maybe maraming mga Kristiyano ngayon na nakikinig sa mensahe ko, you have that doubt, kaya hindi ka makapag-decide na ma-embrace mo ang kalooban ng Panginoon sa buhay mo. Kahit maraming pagkakataon na nakikita mong may mga nagsasabi sa iyo na kaya mo, at maraming pagkakataon nangungusap ang Panginoon sa buhay mo na pwede kang gamitin niya, pero of course, nangunguna pa rin yung doubt mo sa iyong sarili. Alam po ninyo kung bakit yan nagkakaganon? Kasi pinaniniwalaan mo yung kasinungalingan ni Satanas. Naniniwala ka at minsan ginagamit ng diablo yung mga tao sa paligid mo to turn you down, to disappoint you, to discourage you. Sabi ng salita ng Diyos, okay, John 8:44, look at this. Sino si Satanas? He was a murderer from the beginning, not holding any truth, for there is no truth in him. Sino si him na to? Si Satan. Okay? When he lies, he speaks his native language, for he is a liar and the father of all lies. Itong sinasabi sa iyo ng diablo. At yun, wag mong paniwalaan yan. Minsan, mas pinaniniwalaan natin si Satan. Minsan, ang hirap paniwalaan na God can use you. Just like Gideon. For him, it's so hard to believe that he is a mighty warrior. Ipis lang kasi tumatakbo siya. And then, tatawagin mo ako mighty warrior? I mean, dito sa pagkakataon nito, mga kapatid ko, marami sa atin dito siguro parang ganon. Kaya hanggang ngayon, hindi mo ma-embrace at hindi ka makapagpagamit sa Panginoon. You're afraid. Now, look at this and listen to me. The reality is that God is not dependent upon your qualification, upon your gift. Hindi kailangan ni Lord yung gift natin. Hindi niya kailangan yung talent mo. Hindi niya kailangan ang galing mo for you to be victorious. Ang kailangan ng Panginoon, kaya kanya tinatawag ay hindi dahil mahusay ka. Ang kailangan niya kung bakit kanya tinatawag, sapagkat nakikita niyang ikaw
ay pwedeng magtiwala sa Kanya at dumepende sa Kanya, sapagat ang tagumpay ay wala sa galing mo, kung hindi nasa galing ng Panginoong Diyos. Palakpakan po natin yan. Kaya minsan nakatingin tayo, hindi ko kaya. Nagkakamali sila, I'm a nobody. I am not qualified. Who said you're qualified? Who said I am qualified? Nobody is qualified. We are all sinners saved by grace. Who said magaling siya at ikaw hindi pwedeng gamitin dahil hindi ka magaling? Wherein many times sa Biblia, ang lahat ng mga ginagamit ng Diyos ay yung mga taong hinihiya ng mundo. Mga taong hindi kwalipikado. Look at the Word of God in 1 Corinthians chapter 1. In verse 26 to 30, just to encourage you. Brothers, think of what you were when you were cold. Sabi ni Paul dito, isipin ninyo, bago kayo ma-born again, bago kayo magkaroon ng relasyon sa Panginoon, sino ba kayo? Sabi niya ganon, not many of you were wise by human standard, not many were influential, not many were noble by birth, but God chose the foolish things in the world to shame the wise. God chose the weak things in the world to shame the strong. He chose the lowly things of this world and despised things and the things that are not, to nullify the things that are, so that no one may boast before Him. Sino ang pinipili ng Panginoon? Yung magagaling ba? And now, sinasabi mo kanina, I'm a nobody, then you're qualified. I am weak, then you're qualified. I'm not intelligent, then you're qualified. Hallelujah. And itong dahilan kung bakit maraming mga Kristiyano having a hard time embracing the will of God simply because I am not qualified. No. Uulitin ko. Okay? Wala at hindi nakadepende sa galing mo at talino mo para ikaw ay maka-accomplish ng layunin ng Panginoon. No. Wala sa galing natin. All you have to do is to embrace the will of God because God will take care of everything. You are what God said you are. If God says you are more than overcomers in Christ Jesus, then you are more than overcomers. I don't care kung parating palpak ang nangyayari sa buhay mo. I don't care kung maraming kabiguan ang dumaan sa mga pagkakamaling nagawa mo at desisyon mo sa buhay. I don't care about it. But once you embrace the will of God, God will make you the person He wants you to be. Huwag mong paniniwalaan at huwag mong ibababa ang sarili mo sapagkat hindi ka ginawa ng Panginoon at hindi ka niya tinawag para maging talunan. Diba anong sabi ng salita ng Diyos? We are the head and not the tail. The Word of God is giving us so many great words, and yet ang nakakalungkot, maraming mga Kristiyano ang alam ang bagay nito but they are not claiming it. Huwag mo sabihin, kine-claim ko yan, Pastor. Ang nag-claim lang yan, yung mga taong nag-embrace ng will niya. Now, let's go back to the story. Okay? So, ang sabi, nakita natin itong si Gideon. Sabi niya, no, I am not qualified. But then later on, he was convinced na ang Panginoon tinatawag siya. At this point in time, okay, sabi niya, tatanggapin ko na ako ay warrior pero hindi pa great warrior. Alright? At ang sabi ng Panginoon sa kanya, tinatawag kita kasi I want you to lead the people of Israel to destroy the Midianites. Dahil ito nga yung kanilang nemesis Ito yung kalaban nila Ito yung nagpapahirap sa kanila Kasi ang plano ng Diyos dito, itigil na ang pagpapahirap ng kaaway sa kanila. Paano titigil ang pagpapahirap ng kaaway sa atin? If you will begin to stand for the glory of God. Kaya minsan, bakit wala tayong magawa sa mga atake ng dyablo sa buhay natin? Because you're not making a stand. Binigyan ka ng kakayanan ng Panginoon, but you're not using it. Binigyan niya ng panawagan ikaw, pero you're not taking your position.
This time around, nakita natin si Gideon. Naunawaan niya, enough is enough. Yes, Lord. Bagamat alam ko, as far as I'm concerned, I am the weakest. My family is the weakest among the clan, and I am the weakest among the family. I am the weakest of the weakest. But God, you said who I am, then I believe you, Lord. I will embrace it. And then later on, okay, anong ginawa niya? God encouraged him na, sabi niya gano'n na, sige, tatawagin kita. Okay? Pero makita natin dito, nagpatuloy pa rin siya, ano yung tawag doon? Nag-thresh ng wheat doon sa wine press. Nag-thresh pa rin siya. Bakit siya nagte-thresh doon? Bakit nagpapatuloy siya doon? Kasi natatakot siya. Natatakot siya. Ang kinatatakutan niya rito, mga kapatid ko, na yung mga pinaghirapan niya doon sa panahon ng pagkanyang pag-aani, ng pagtatanim, okay, ay makuha lang at makinabang lang ay yung mga kaaway nila. They were afraid. And Gideon himself is living in fear. Kaya nandoon siya. He was afraid that, di ba, yung mga bagay na importante sa kanya ay mawala. He was in a wine press. He was threshing wheat in a wine press. He was in a place. He was in that place, but that place is a wrong place for him. Alam niyo kung bakit? Sabi ko nga kanina kasi, hindi ka pwedeng magtanggal ng ipa sa wine press sapagkat hindi ito magre-resulta ng maganda. Hindi yun para sa grain. Amen? Yun ay para sa ubas. He was in the wrong place, doing the right thing. And that is many times the problem of many Christians. We are doing the right thing, but we are in the wrong place. Why? Because God is not calling you to be in the wine press. Minsan, doon, bakit nandun siya? Kasi yun ang pinaka-safe. Yun yung pinaka-comfortable para sa kanya. And many Christians, even workers, are like that. Kung ano lang yung pinaka-komportable, kung ano lang yung gusto natin, pero yung pinagagawa talaga sa atin ng Panginoon, hindi natin gagawin yun. Sapagkat, bakit? Mayroon tayong agam-agam, mayroon tayong takot. He's doing the threshing of the wheat, which is right. Pero you do not do that in the wine press. Sapagkat ang threshing ng wheat, alam po ninyo kung ano yung traditional sa kanila? Nilalagay po nila yan sa isang malapad na lugar sa kung saan open air, tapos pinaapakan po nila yan sa mga cattles. Or, yung normal, kagaya yung ginagawa natin sa Pilipinas, binabayo. Because that's the right way, para yung grain buo. At, anong ginagawa? Hinahayaan nila yung hangin na liparin yung mga tawag dito, yung mga ipa. Okay? Naturally na hahanginin yan. Okay? Yung iba naman sa atin, okay, tinatahip, di ba? Tinatahip yan. Okay, nakaranas na ako niyan nung bata pa ako. Sapagkat madalas ako nasa probinsya ng aming mga pinsan ko. Ganun ang ginagawa dyan. But never in a wine press. Dito nga sa Japan tingnan niyo, di ba? Iba ang presyo ng buong butil at saka yung mura, kung gusto mo makakain ng murang bigas, yung putol-putol, medyo durog. Yun yung ginagamit po mga kapatid na pangsembe. Kasi hindi gustong kainin ng mga Hapon yung mga putol-putol at saka medyo powdery. Okay? Hindi yan ang gusto nila yung buo-buong mga yan ang ginagamit pang sushi, yan ginagamit pang pagkain ng medyo gustong kumain ng masarap na bigas. Okay? Ganun din. Pero ulitin ko, sabi ko nga po sa inyo, wala siyang magawa dahil natatakot siya, tiis na lang siya. At yan ang maraming mga Kristiyanong ganun. Titiis na lang ako, pwede na to. Okay na to. Siguro wala naman masasabi si Lord dito. Okay na to, tiis na lang ako dito. Wherein alam mo na ikaw ay tinatawag ng Panginoon sa ibang lugar.
na doon ka na babagay, doon ka niya tinatawag, pero pinipilit mong ikaw ay nasa winepress. Amen! Nako, bato-bato sa langit ha. Ang tamaan sana makonvict na ha. Sapagkat tandaan po natin mga kapatid ko, hindi tayo pwedeng lahat magsiksikan doon sa winepress. Ang kinakailangan ng Panginoon ay yung mga taong matapang. Yung mga taong handang i-embrace ang kalooban ng Panginoon. So, alam po ninyo, isang bagay masasabi ko sa inyo, kung kanina you are who you are as dahil ito yung tinatawag sa ng Panginoon, this time around, if you will embrace His will, God will protect you. All you have to do is to just do not be afraid. God will protect you. Just embrace His will. Maraming mga tao ang ayaw humakbang, ayaw pumunta sa labas, sapagkat natatakot tayo. Okay, huwag kayong mag-alala. Sapagkat ang Panginoon, hindi ka naman niya dadalhin para ipahiya ka. Hindi ka niya dadalhin doon para ibigyan ka ng sakit ng loob. Of course, kasama talaga sa paglilingkod sa Panginoon, mapahiya, masaktan, magawan ng hindi maganda, pagsabihan ng hindi maganda. Kasama yan eh. Pero kahit naman mabuhay ka ng wala sa ministry, dadaanan mo rin naman yan eh. Di mas mabuti ng daanan mo na yan dahil naglilingkod ka sa Panginoon. Dahil tandaan mo, every time you expose yourself, people will say something bad against you. Mararanasan mo yan. Pero mas mabuti na yung gumagawa ka ng kalooban ng Panginoon at sabihin mo at marinig mo yung mga ganyang bagay. Tandaan mo, hindi ka pababayaan ng Diyos because you are a child of God. Sabihin mo sa katabi mo, God will take care of you. Tingnan po ninyo sabi ng salita ng Diyos, ha? Yet to all who receive Him, to those who believe in His name, He gave them the right to become children of God. Anak ka ng Diyos eh. May gagawin ng Panginoon para sa iyo. Anak ka niya. Sinong magulang dito ang pababayaan mo yung anak mo, binubuli? Sinong magulang dito ang anak mo nagugutom pero meron ka namang pera para bigyan siya ng pambili? O may pagkain ka, hindi mo pakakainin? You are a child of God and God will continue to protect and provide for you. He will make it sure. Kaya may mga pagkakataon lang, siyempre, dahil tayo po ay hindi nag-embrace ng will niya, talagang nasa sa atin ang problema. You are a child of God, God will provide and protect you. And at the same time, tandaan ninyo, kapag kayo mananampalataya, you are valuable in the eyes of God. Mahalaga ka. Sabi mo rin sa katabi mo, mahalaga ka. Yan. Kasi pinagpapahalagahan mo yung kalooban niya, mahalaga ka sa kanya lalo. Tingnan po ninyo, Matthew chapter 6. Okay? Ano sabi niya? Tatalon tayo sa 33 later on. 26 to 30. Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Why do you worry about clothes? See how the lilies of the fields grow? They do not labor or spin, yet I tell you that not even Solomon in all his splendor was dressed like one of this. If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will He not such more clothe you, O you of little faith? Talon tayo sa verse 33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Kita po ninyo ito mga kapatid ko. Bakit ka matatakot when God will be there ready to protect and to provide for all your needs? All you have to do is to seek first. You have to embrace the will of God and His righteousness. That is all it takes, my friends. Yun lamang po gustong ipakita sa atin ng Panginoon dito. So, ulitin ko, you are what God said you are. And if you embrace the will of God, God will make it sure that He will protect and provide you if you will embrace His will. So, tuloy po natin dito mga kapatid ko. Okay? So, balikan natin yung istorya ni Gideon.
So si Gideon po, mga kapatid ko, he was so okay na. Tinanggap na niya na siya nga ay warrior, siya nga ay may misyon mula sa Panginoon, but not mighty enough dahil wala pang patunay. So ang ginawa po niya, mga kapatid ko, he went out dahil inutusan siya ng Diyos. O sige, lahat ng mga lalaki ng Israel, kausapin mo. Encourage them na sumama at sabihin mo sa kanila na ikaw ay inutusan ko para pamunuan, okay, ang isang sandatahan para labanan at wasakin ang mga umaapi sa Israel, ang mga Midianites. So ganun po ang ginawa niya. Just to make that long story short, he was able to convince all the men. Okay? Tandaan natin, itong mga lalaking ito, may kanya-kanyang Iba, makabayan, sige, mamamatay ako para sa Israel. Iba naman, para sa pamilya, mamamatay ako kaysa magutom kami, pinahirapan kami. Yung iba, nagpapakalalaki. Yung iba naman, napipilitan na lang. Yung iba naman, nahatak lang ng double cards niya. Okay? Halika na. Ano ka? Duwag ka ba? Okay. Sumama na sila. So, to make that very long story short, he was able to muster 32,000 men. And these 32,000 men were not fighting men. These are ordinary herdsmen and farmers. Hindi ito sanay humawak at makipaglabanan ng espadahan. And nonetheless, 32,000 were convinced, lumakad na ngayon sila ngayon. Sabi niya ganun, lalakad ako. Pero hindi pa muna nangyari yun. Okay? Sabi niya ngayon, Lord, talaga bang pwede ito? Panginoon, pwede ba? Hindi pa siya masyadong convinced nung bago niya isagawa yung plano ng Panginoon. Ang ginawa niya, mga kapatid ko, tingnan po natin sa verse 17. Okay? In verse 17, sabi niya, Lord, sabi niya, if now I have found favor in your eyes, give me a sign that it is really you talking to me. Ang kulit, no? Ilang beses na si Lord, dumating lang nga yung angel, lahat, nakausap na niya. Pero sabi niya, Lord, if it is really you, that I have found favor in your eyes, that you are really assigning me to lead the men of Israel to go against the Midianites. Sabi niya, give me a sign that it is really you talking to me. Alam niyo, sa atin, maraming ganyan, may hingi ng sign. Ano ito yung tinatawag natin yung confirmation. Minsan, hingi tayo ng confirmation, tapos ano gagawin natin? Makikipagyaw. Lord, pagka ginawa mo to, ito ang gagawin ko. Lord, basta itong bagay na ito, nangyari sa buhay ko, inanswer mo yung prayer ko na ito, Lord. Okay? Basta magkaroon lang ako ng visa, pagka binigyan mo ako, gagawin ko lahat ito, Lord. Anong ginawa niya? Sabi niya ganun. Verse 18. Please do not go away until I come back and bring my offering and set before you. And the Lord said, I will wait until you return. So makikita po natin dito ang Diyos is very patient. Hindi natin nakita dito si Lord na He blasted Gideon and say, ano ka ba? Ako ang Diyos na nagsasalita sa'yo. Bakit? Ang dami mong, salita natin, mandami mong cheche-boreche. So, naghintay ang Panginoon sa kanya. And then, okay, nung gabi na yon, meron na namang request itong si Gideon. Parang ginawa niya Mr. DJ si Lord, no? Okay? Tingnan po ninyo sa verse 36 and verse 40. Gideon said to God, if you will save Israel by my hand as you have promised. Kulit talaga, no? O, di ba? Ito na naman. Sabi niya, look, I will place a wool fleece in the threshing floor. Now, tandaan po natin ito yung wool fleece. Ito po yung balat ng tupa. Makapal po yan. Okay, yan yung ginagamit nila pagka malamig ang panahon, ginagawa nilang pambalabal. Okay? So, ang sabi niya ganon, I will, sa threshing floor na naman, yun yung wine press. Okay? So, sabi po niya ganito, if there is a dew only on the fleece and all the grounds is dry, then I will know that you will save Israel by my hand, as you said. And that is what happened.
Gideon rose early in the morning the next day. He squeezed the fleece and wrung out the dew and a bowl full of water. So makita po natin, sabi niya, ang request niya, Lord, sabi niya ganun, para malaman ko nga na talagang ako nga, another confirmation. Hingi na naman siya ng confirmation kay Lord. Na ako nga yung tinatawag mo, Lord. Pwede bang ilalatag ko itong fleece? Tapos, Lord, bukas ng umaga, pagkagising ko, ang request ko lang po ganito, na yung paligid tuyo, walang hamog, pero ang lahat ng hamog nandito sa fleece. Kaya pagkagising niya ngayon ng umaga, ang ginawa niya, kinuha niya yung fleece, ang bigat, punong-punong, piniga niya, isang maliit na timbang tubig ang lumabas. Pero yung paligid tuyong-tuyo. First miracle. Okay? So hindi pa pwede mangyari yon. Pero dahil na-request niya, humihingi siya ng confirmation, humingi siya ng sign, God did it. Ilan na ba rito yung humingi ng confirmation kay Lord at binigay ng Lord? At nakipagyakusoko ka. You gave your word to God. And hanggang ngayon, wala kang ginagawa. Let's continue the story. Sabi po doon, 39. Then Gideon said to God, do not be angry with me, Lord. Sabi niya ganon. Let me make just one more request. Just one more request. Huwag ka magagalit sa akin, Lord. Isang request pa. Sabi niya ganon. And allow me one more test with the fleece. The test of the fleece, my friends. Sabi niya, this time, make the fleece dry and the ground covered with dew. Pinabaligtad naman niya. Okay? This time around, ang tuyong-tuyo, yung fleece, at yung basang-basa naman, yung paligid, yung ground. Okay? At ganun din na nangyari. Binigay ng Lord yung kanyang request. God is so patient with Gideon. Gusto ko maunawaan natin dito, mga kapatid ko, na hindi niya inuutakan si God dito, na para siyang pinaglalaban niya si Lord ng kanyang fleece. Okay? Walang ganon. He was like using this test. Okay? This confirmation. Kasi gagamitin ito, kailangan ito ni Gideon para ito ang paghugutan niya ng encouragement kapag siya ay nadidisappoint habang siya ay naglilingkod sa Panginoon. Parati niyang babalikan na, lahat ng mga request ko, ginawa ng Panginoon. Kumpirmadong ako, sigurado ako na nilalakaran ko ito kalooban ng Panginoon sapagkat pinakita ng Diyos sa akin ang mga answered prayer na nakaraan. Alam po niyo, mga kapatid ko, itong gusto ko maintindihan natin. Lahat ng mga answered prayer ng Diyos at lahat ng mga bagay na confirmation na ibinigay sa iyo ng Diyos, huwag mong kakalimutan. Sapagkat along the way na kapag ikay naglilingkod sa Panginoon, maraming disappointment kang mararanasan. At ang magiging kalakasan mo ay yung mga bagay na answered prayer na ginawa ng Panginoon sa iyo. Kung hindi ka niya pinabayaan noon, ngayon pa bang naglilingkod ka, pababayaan ka niya? That's the reason why He made that extra test. Not because gusto niyang natutuwa siya sa mga ginagawang himala ng Lord. No. He was using that as an encouragement for him. It is not the test for God because God, alam niya na kayang gawin ng Panginoon yan. But it is a test for him to encourage him. Not for now, but for the future. And makikita nyo mamaya kung bakit kailangan niya to. Pero isang bagay ang gusto ko maunawaan po ninyo. Ang paghingi ng confirmation at yung paghingi ng sign. And when God answered all those prayers, huwag mong kalilimutan yan. And don't even make some promises na, Lord, kapag ginawa mo to, gagawin ko to. Because God is not playing around. He's not playing around. God is serious. What are the things that you have asked God and you bargain? Say, Lord, pagka ginawa mo to, Panginoon, gagawin ko, Panginoon, yung gusto mong gawin ko para sa kapurihan mo. What are those things?
O nakalimutan mo na rin pati yung pangako mo sa Kanya? Nakakalungkot, mga kapatid. Sapagkat ang Diyos hindi nakakalimot. Yun ang nakakalungkot. Sasabihin mo, hindi ko alam kasi nakalimutan ko na. I forgot. Matagal na yun. Hindi ko kasalanan. Kasalanan mo kasi kinalimutan mo. At kung bakit nadi-discourage ka ngayon, bakit kasalanan mo rin sapagkat nakalimutan mo na yung mga panahon na ikaw ay umiiyak at sinasabi, Panginoon, makarating lang ako sa Japan. Panginoon, mapag-aral ko lang ang aking kapatid sa Pilipinas. Panginoon, makapagpatayo lang ako ng maliit na bahay doon sa Pilipinas. Lord, gagawin ko lahat. Ngayon, malaki na. Mas malaki pa sa palasyo ang bahay mo. Mayroon pang mga fully furnished sa loob. And yet, nasaan na yung pinangako mo na yun? I know some people na sabi nila ngayon, bigyan lang ni Lord ng visa ako. Gagawin ko lahat for the glory of God. At marami sa kanila ngayon wala na dito sa church. I'm telling you, that's true. They made God. They asked God for signs and confirmation. I'm telling you, minsan may mga pagkakataon na maraming beses tayong sasagutin na Lord. You know why? Kasi God is so patient. Sige, baka sakaling magbago isip mo pagka sinagot ko pa ulito. Hihingi ka na naman ulit. Sige, sasagutin pa rin ng Panginoon yan. Baka sakaling along the way, ma-realize mong napakabuti pala ng Panginoon talaga. Pero kapag ka nangyari na lang ng ganon, hingi ka ng hingi ng confirmation, hingi ka ng hingi ng sign, hingi ka ng hingi ng answered prayer. But you're not doing your word that you promised God. And there goes the problem. We keep on putting the test of fleece. Kasama na yung please. And then, ano nangyari? So, mga kapatid ko, okay? Si Lord, talagang sinagot niya talaga si Gideon. Kasi alam po niyo, nakikita ni Lord yung puso ni Gideon. Gideon is there for real. Lord, wag kang magagalit sa akin. Isa pa, Panginoon. Pero pangahawakan ko itong pangalawa na ito. Dahil una, pinagbigyan mo ako, pangalawa, binigyan mo na naman. Pero Panginoon, pagkatapos naman ito, tuloy-tuloy na po ako, Diyos. And God gave him the confirmation. So ano po nangyari? Okay? He went out to go with these 32,000 men. Now, tandaan natin, 32,000. Ang dami, no? 32,000. Pero tandaan po ninyo, he will go against 135,000 fighting men. Tandaan natin, sa kanya, 32K lang. 32K na mga farmers. Ang kalaban nila, 135K na mga soldiers. So, if we're going to, ratio, it's basically 5 against 1. Kumbaga, kung napatay mo isa, napatay ko dalawa, yung pangatlo, papatayin ka na. Eh, may pang-apat pa, may pang-5 pa. Kumbaga, they are out, to die. Basically. Ngayon, pag nagpagamit ka sa Panginoon, tandaan ninyo, you must be ready to give your life for Him. Walang tao na mananampalataya at nagmamahal sa Panginoon ang nagpapagamit sa Kanya pero nandoon sa comfort zone. Now, nakita niyo yung dating Gideon sa bagong Gideon ngayon? Dati nandun siya. Nagtatago. Now he knows his calling from God. He knows na may mission siya at may purpose ang Panginoon sa kanyang buhay. At he knows that his life is at stake. At tandaan natin kapag tayo nagpagamit sa Panginoon, your life is at stake. Your life is at stake. Your life is always in danger. At yung mga nandito ngayon, batch 15, tandaan ninyo. Kaya madalas kong sinasabi sa inyo, to gain knowledge is one thing. But to use that knowledge accordingly is another thing. Kahit ikaw ay napakatalino, napakarami, natapos mo ng lahat ng mga degree sa Bible school. Pero kung ito ay hindi mo gagamitin na naaayon, ibig sabihin, kaya sinabi kong using that knowledge accordingly, hindi ka doon sa wine press.
You will not stay in the winepress. You will go to where God wants you to go. Now, look at this. Ang nangyari po, mga kapatid ko, naging problema ngayon to dahil 5 against 1. At habang sila ngayon na nagmamarcha, okay na rin. Okay na rin. 32,000. Sige, kahit pa paano, kung may mapatay tayo na, kahit patay tayong lahat at least, may tsansa kasama natin si Lord Diba? Sige, laban. Habang naglalakad sila, kinausap ng Lord si Gideon. Okay? Ang sabi ng Lord kay Gideon ganito. Punta na tayo sa chapter 7, verse 2. The Lord said to Gideon, "You have too many men for me." Aba, minsan pagka kinausap tayo ng Lord para sa atin, hindi good news. Tama? Pagka may ni-request si Lord sa atin, kadalasan hindi good news kasi kontra sa gusto natin. Hello? Di ba? Tingnan po ninyo ang sabi rito. "You have too many men for me to deliver Midian into their hands, in order that Israel may not boast against me that her own strength has saved her." So parang sinasabi ni Lord, masyado akong nadadamihan kasi baka pag nanalo sila, magyabang sila, sasabihin nila dahil marami sila, hindi dahil tumulong ako at nandiyan ang Panginoong Diyos. Kahit pa 5:1, masyado pa kayo marami. So anong ginawa ng Lord sa kanya? Gusto ko, bawasan natin sila. Ang sabi nga ni Gideon, Lord, paano natin babawasan? Kausapin mo silang lahat. At sabihin mo sa kanila, sino ang mga nag-aagam-agam at mga natatakot, okay? Mga takot, pwede na silang umuwi at bumalik sa kanilang bahay. So, ganun na nga ang ginawa niya. He put himself in the high ground at kinausap niya lahat. Sino man sa inyo ngayon ang nag-pledge na sumama para sa labanan, pero kayo'y natatakot, takot na takot, pwede na daw po kayong umuwi sa inyong mga bahay to your comfortable life, to your comforts. Go back, and God is giving you the freedom to go back. So ano nangyari? Okay? Siguro nagpe-pray si Gideon, wala sana, 32 na lang Wala sana. Alam niyo po kung ilan ang lumabas? Out of 32, 22,000 ang tumalikod at bumalik sa bahay nila. So, ilan na lang natira? 10,000 na lang. Sabi siguro, siguro si Gideon, sabi natin, Lord, pwede bang baliktad na lang? Yung 10,000 na lang yung umuwi, 22,000 yung matira. Pero hindi. 22,000 went back, at ang natira sa kanya, 10,000. Pambira, that's very disheartening. Pero tingnan ninyo, when you read along this story, you will never see Gideon complaining against God. You know why? Sapagkat pang pinangahawakan niya yung kanyang the test of the fleece. He always remember that God will always answer his prayer. You see? Minsan, yun yung bagay na hindi natin naunawaan. Kaya kinakailangan tandaan mo ang mga past victories. Tandaan mo yung mga bagay na confirmation na ibinigay sa iyo ng Panginoon na siya ay kasama mo sapagkat hindi ka niya iiwanan o pabawi-bayaan man pagka ikaw ay naglingkod. When you embrace His will. I'm telling you that. And so, ang nangyari, they went on. Gideon went on with his 10,000. Remember that he is going to fight 135,000 fighting men, abled men, experienced warriors. At yung kasama niya, hindi. Kasama siya, hindi rin naman siya experienced warrior. They went anyway. And then, marami sa atin na siguro pag pumunta ng ganon, may mga discouragement sa paglilingkod natin sa Panginoon. Siguro, we will say, Lord, bakit ganito? Akala ko ba ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay? Lord, akala ko ba may tagumpay? Pero bakit imbis na ma-encourage ako, Lord, discouragement ang binibigay mo sa akin. But anyway, Lord, maglilingkod pa rin ako. So habang siya'y naglalakad, kinausap na naman siya ni Lord. At kapag ulitin ko sa inyo,
kadalasan pagka si Lord ang kakausap sa'yo, okay, ihanda mo na ang sarili mo. Because whenever God approach you, it will always be a test of faith. But don't you worry about it. Don't you worry about it. Okay? Mamaya maintindihan natin kung bakit. Kinausap siya. So nandito tayo sa verse 2, talon tayo sa verse 4 and verse 8. But the Lord said to Gideon, habang sila naglalakad, kinausap na naman siya, there are still too many men. 10,000? Too many men? Now, tingnan po ninyo mga kapatid ko. Nakaka-discourage na ito kasi una sa lahat, ang kalaban niya 135K. Pero bakit ka madi-discourage? Alam niyo kung bakit hindi na-discourage sila si Gideon? Being the leader? Because he's not looking at the numbers of the enemy. He's looking at the God who is able to save them. He is looking at a powerful God who, masasabi natin, who specialize, hallelujah, who specialize in the impossible things. Andiyan ba kayo mga anak ng Diyos? Tingnan po ninyo, sabi na Luke chapter 18:29, Jesus said, what is impossible to man is possible with God. Palakpakan naman natin Panginoon dyan. I don't care if your percentage in winning your problems in serving God is slim. I don't care about it. Sapagkat as long as you have your God with you, you are not the minority. You are in the majority. Now, tingnan po natin, balikan po natin, sabi rito, tuloy natin yung istorya, sabi niyo rito, you're too many, take them down to the water, and I will sift them for you there. If I say this one shall go with you, he shall go. But if I say this one shall not go with you, he shall not go. Mamimili ngayon si Lord dito. Sifting meaning to say, magbabawas siya. Now, tingnan po natin. So, Gideon took the men down to the water. There the Lord told him, separate those who lap the water with their tongues like a dog from those who kneel down to drink. So, makita natin, sabi niya ganon, yung mga uminom, siyempre, uhaw na uhaw, no? So, nakakita ng oasis, takbuhan ngayon sa tubig. Okay? So, yung iba, dahil sa sobrang uhaw, ang ginawa nila, mga kapatid, ay ay talagang dumukwang doon sa tubig, okay? At saka, pero yung iba, okay, hindi gumanon, hindi humigop ng parang, alam niyo, aso, di ba alam niyo ganon? Sabi niya, ganon Tingnan niyo, like a dog. Sabi niya ganon, the water, sabi niya ganon, separate those who lap the water with their tongues like a dog. Uminom na aso. Alam niyo yan. Lalo na may mga alagang aso. Alam niyo yan. So, talagang dumapa yan, dumapa. Pero sabi niya, tanggalin mo yan. Nung tinanggal niya, out of 10,000, ang natila 300. Kaya kung nanonood kayo ng, di ba meron tayong pinanood na Sparta na 300? Tama? Those are just fiction. It's not a true story. Okay? But this is the true story. The Gideon 300. Now, tingnan po natin, sabi na salita ng Diyos, verse 6, 300 men leapt with the hands to their, lap, with their hands to their mouth. Ibig sabihin, nandun sila, tapos uminom sila. Okay, ng kanilang mga kamay. Sabi niya ganon. Verse 7, with the 300 men that lap, I will save you and give the Midianites into your hand. Let all the other men go, each in his own place. So Gideon sent the rest of Israelites to their tents, but kept the 300 who took over the provisions and trumpets of the others. So makita po natin dito anong ginawa niya. Natira yung 300 at tapos pinabalik niya sa tent yung sa pinagkukutahan nila. Anong ginawa ng Diyos dito? May napansin ako. Hindi niya isinasama sa tagumpay ang dalawang klaseng mga manggagawa o dalawang klaseng Kristiyano. The first one is the fearful, and the second one is the foolish. The fearful and the foolish.
yung fearful, yung mga umuwi na kayo kung natatakot kayo. Now, wag niyo sabihin yung itong natira na 10,000 ay hindi takot. Takot din yan. Pero yung fear nung 22,000 na nauna, they fear God, they fear the war because they do not fear God. Sa labanan, walang taong hindi natatakot. Lahat tayo takot sa labanan. Si pastor, takot pa rin sa labanan. Andiyan po ba kayo mga kapatid ko? Takot pa rin sa paglilingkod dyan. Pero bakit nananatiling lumalaban? Sapagkat mayroong Diyos akong pinananampalatayanan. Meron ako at naniniwala ako na ang Diyos ko, hindi ako pababayaan sa laban. Walang sundalo, kahit na sinong sundalo ang tanungin nyo, walang sundalo ang hindi takot sa gyera. Pero yung pinauwi niya nung una, sila ay takot dahil, they do not fear God. So natira yung 10,000, pero bakit hindi sinama ni Lord yung foolish? Bakit sinabi mo naman, Pastor, foolish? Alam niyo kung bakit? Ito ang dahilan. They were foolish because kapag ka ikaw ay sundalo at ikaw ay nasa tiyak na labanan, okay? At alam mo na ang kalaban nyo ay parating ng ambush, hindi ka pwedeng uminom nang ikaw ay nakadapang ganyan at lahat ng mga gamit mo nandyan sa tabi mo. Pababayaan mo, hindi mo nakikita ang mga kalaban dahil ikaw ay nakayuko. Ang ginagawa mo lang ay gusto mong matighaw yung uhaw mo. Pero yung mga sumalok ng kamay, these people are always ready to fight. When there's people around, they are aware. Nakikita pa rin nila yung paligid nila. Naintindihan po niyo mga kapatid ko? Kaya, ang sabi ng Panginoon, hindi ko kailangan yung mga sundalo na binabaliwala nila ang panawagan ko sa kanila. You see? Maraming mga Kristiyano up until now, parang ang panawagan sa kanila ay parang, those who just take the ministry very lightly. Alam po ninyo, to be a soldier of God is not an easy task because anytime the enemy is lurking and will try to devour you. Diba anong sabi ni Peter? Okay? We are a ship and Satan is like a roaring lion waiting for that perfect chance to devour, to take us out and to destroy us. And these people na umano ng tubig ng diretso, uminom ng tubig ng kanyang mga dila, ano nangyari? Wala. They don't care about kung ano man yung mga kalaban na nandiyan sa paligid. All they think about is nauuhaw ako. Amen? Ang kukuha nyo nang ibig sabihin? Pero yung mga tao, kahit nauuhaw sila, walang problema. Aware ako na ako'y nasa labanan. They are not foolish. So don't fool around when you are, okay, kung kayo ay talaga magpapagamit sa Panginoon. Amen? Okay? Palakpakan po natin ating Panginoon dyan. So, ulitin ko, naging 300 na lang sila. 300. And again, makikita natin dito that the man, Gideon, he's not complaining anymore. Despite of the fact na ang dala-dala lang niya, from 32K, now less than 1%. Less than 1% ng 32K ang kasama niya, 300. Anong sabi sa kanya ng Panginoon? With that 300, nakita niyo yung sinabi ng Panginoon sa kanya? With this 300 men, sabi niya ganon, I will give you the Midianites in your hand. Tatagumpay kayo. Sa kanila ko ibibigay ang tagumpay. Ang sabi ng Panginoon. With this 300. So ano nangyari mga kapatid ko? We know the story. The story is, sabi ng Panginoon kay Gideon, it is not your fight, it is my fight. At tatapusin ko sa istorya na ito, maintindihan natin dito na ang ating bida na si Gideon, tinulungan ng Panginoon, sabi niya gano'n, you will fight them not through your sword or spear. Alam po ninyo, binigyan sa kanilang instrumento ng Panginoon, palayok at saka sulo.
Paano mo tatalunin na 135K ng palayok at pupukpukin mo sa ulo ng palayok? Pwede. Pero isa lang ang mapupukpok mo doon. 300 lang kayo. 135K yan. But God has a strategy na hindi mo pwedeng maisip. Lord, paano ako magtatagumpay sa ganitong klaseng labanan? Alam ko marami sa atin dito kini-question natin ang Panginoon. Lord, paano ako magtatagumpay? Paano mo magagamit ang buhay na ito, Panginoon? First, pinatunayan na ng Panginoon na pwede ka magtagumpay. Natapos mo nga yung LTC. Ang iba rito, matagal nang tapos ng LTC. Ang tanong, nasaan ka ngayon? Mukhang may hugot yung tawa. Ang lalim ng tawa na yun, And gusto ko maintindihan natin dito, mga kapatid. It's not our job to think kung sino yung kalaban natin, kung ilan ang kalaban natin, at kung paano gagawin ng Lord ang bagay para magtagumpay ka sa buhay mo na ito. Alam ng Panginoon ang plano niya. Ang sabi po ng salita ng Diyos sa Isaiah chapter 55, 8 and 9. My thoughts are not your thoughts, neither your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. It's not for us to comprehend, to understand kung ano yung plano ng Panginoon. God has His own plan. All we have to do is to follow and embrace His will. Let us all stand up. Hallelujah. Today, naintindihan po natin that God was able to make an ordinary, a nobody into a mighty warrior. Even Gideon didn't realize that he's gonna be a mighty warrior one day. It only happened when he said, "Yes, Lord, I will embrace your will." And I don't know kung ano man ang ginagawa at sinasabi ng Panginoon sa buhay mo ngayon. But I'm pretty sure that God and the Holy Spirit has spoken in your life many times. You're just trying to stave it off. Many times, binabaliwala mo lang. Naririnig mo, minsan kinakausap ka ng Panginoon sa iyong pagtulog. Minsan, ginagamit ng Diyos ang mga kaibigan mo sa church. Minsan, pagka nagbabasa ka ng Biblia o nakakapakinig ka ng mensahe, alam mong ikaw ang kinakausap ng Panginoon. But you're trying to evade. You're trying to escape. Because you choose to be in the winepress. And maybe some of you have made the test of fleas. You made a pledge of commitment. God, if you do this, I'm going to do this. Lord, if you answer me in this, I will do this for your glory. Pero nasaan na yun? God has been faithful. Ulitin ko, mga kapatid, ang Panginoon natin, He's not playing around. Alam niyo kung bakit He's not playing around? Because He knows that our time in this world is short. We're just wasting precious time. Kaya, ang gusto ng Panginoon, hanggat may pagkakataon, gawin mo na kagad yung kalooban ng Panginoon sa buhay. Kaya sa oras na ito, hindi naman maramot ang Diyos Di ba? Nakita niyo nga sinabi sa Matthew chapter 6:33. If you seek the kingdom of God and His righteousness, sabi niya gano'n, all these things shall be added unto you. Hindi naman gusto ng Diyos na mabuhay ka ng malungkot. Lahat ng desire ng puso mo, ibibigay din niya sa'yo. Hindi naman talaga lahat-lahat, sapagkat alam ng Diyos yung makakasama sa'yo at alam naman ng Diyos ang mabuti para sa'yo. Pero alam ng Diyos kung saan ka magiging masaya. Alam ng Diyos kung paano mas lalo ka magiging inspire na maglingkod sa Kanya. Sa oras na ito, mga kapatid ko, if there is anybody here who will now say, God, naintindihan ko, Panginoon,
I'm now pledging my commitment to embrace your will. If you're that person, I don't care if you're just a new Christian, pero sinabi mo ngayon sa sarili mo, Panginoon, I'm going to embrace your will. If you're that person, I want you to lift your hands. We're going to be praying for you. If there is some people here who somehow has forgotten his or her commitment to God, pero hindi mo pa rin ginagawa, pero nakita mo ang Diyos naging matapat sa buhay mo. But this time around, dahil na-convict ka sa mensahe na ito, Panginoon, magbabalik ako. Gagawin ko, Panginoon, ang bagay na nasabi ko sa iyo. If you're that person, I want you to lift your hands as well. Now, for those people naman, there are some people here that somehow you made that commitment. Pero ngayon nadi-discourage ka na ngayon, nadi-discourage ka. Pero ngayon, pinaalala sa iyo ng Panginoon yung nakaraan na panahon na naging tapat siya sa iyo. Pero you're losing faith now. Dahil sabi mo, bakit ganito ang buhay ko? Parang disappointing, parang failure after failure, parang instead na gumanda, parang papangit. Ang gawin mo yung ginawa ni Gideon. He always went back. He remembered about the test of the fleece. God gave him the answered prayer. God responded to his request. How many times God answered your prayers? He responded to your request. And now you're getting discouraged. Pero now, naalala mo yung mga bagay na yun, yung panahon na yun. Ang sasabihin mo ngayon, Lord, hindi pala ako dapat ma-discourage. Mas lalo pala akong dapat magpurit, maglingkod sa'yo. Naalala ko na ngayon, Panginoon, binabalikan ko yung ginawa mo sa. If you're that person, I also want you to lift your hands. Hallelujah. Let me pray for everybody na kataas ang kamay ngayon. Panginoon, maraming pong salamat o Diyos. Sapagkat, Lord, muli, in-inspire mo ang puso at spirito ng bawat isa sa amin ngayon. Salamat po, Panginoon, sapagkat Diyos, maraming pagkakataon na nakalimutan namin Ikaw ay matapat, Ikaw ay patient. Maraming pagkakataon, Panginoon, na nakalimutan namin You have protected us, You have provided for us in so many ways. We even forgot, Lord God, the commitment that we have said during those times na hindi naman namin nagawa hanggang sa ngayon. O yung iba rito, Panginoon, we try to serve You, but we remain in the winepress, for there is a place of comfort. There is the place na hindi kami malalagay sa panganib. Bagay na ayaw namin mangyari sa buhay namin. Pero Panginoon, marami pong salamat because You have opened our eyes. Panginoon, ang bawat isang nakataas ang kamay, won't You strengthen them? Lord, salamat Panginoon because we know for a fact na wala kaming magagawa apart from You. Kagaya ni Gideon, we feel unqualified. But God, we thank You because You don't care about our qualification. And all You care about, Father God, is to see us trusting You all the way. May You bless these people right now. Lord, anoint them. Strengthen them. Sa oras na ito, Panginoon, maramdaman nila ang kapangyarihan Mo sa kanilang mga buhay. Oh, yes, Lord. Come on, everybody, lahat ng mga kataas ng kamay, you just have to take it by faith. Panginoon, it is mine. Lord, I'm going to stand. Yes, I'm going to embrace Your will. Yes, Lord, whatever it takes, what kind of disappointment, whatever discouragement will come on my way, God,
I will always look back on your goodness, upon your faithfulness, Lord, sa buhay kong ito, Panginoon. Hallelujah. And I'm not going to waste more time anymore because you are so good to me. Hallelujah. The highest praises is yours. In Jesus' name. Amen. Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon.